sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, "Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito: Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang
Nakapunta na po kayo sa simbahan ngayong araw na ito? Napakahalaga itong araw na ito sapagkat magsisimula na po yung paghahanda po natin para sa pagdiriwang ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. O sa Ingles ay Lenten season, no? At magsisimula ang Lenten season itong araw na ito, Miyerkules ng Abo, yung Ash Wednesday. So sa Ash Wednesday na ito, alam naman po natin, nagpapalagay po tayo ng abo sa ating ulo bilang tanda ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. At naririnig din natin ang mga pare na sinasabing magbalik loob tayo at sumampalataya sa mabuting balita. Ano ang magandang disposisyon sa pagpasok natin ng season of Lent o panahon ng Kwaresma? Alam natin na nasa diwa po tayo ng pagsisisi, no? Paghingi po ng tawad sa Panginoon. Pero ang totoo rin po niyan ay inihahanda po talaga ang ating puso, ang ating isipan na nakatune in po tayo sa ating Panginoong Jesucristo at nililinis po ang ating budhi at nagkakaroon po tayo ng diwa na makakristo. So lahat po ay si Kristo sa ating isip, sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating mga kamay at mga paa na umaabot ito sa ating kapwa. Sana mas yun po ang tanggapin natin, no? Yung itong pag-ibig na ito na nanggagaling na kay Kristo mismo, nakapaloob na po sa ating buong katauhan at tayo po tumutulong sa ating kapwa. At napakaganda po ng mga preparations, no, na kailangan po natin. 3 po ito at nakabanggit din po ito sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Una po, mag-ayuno. Yung mag-ayuno sa mga bagay na una nakakasanayan natin, nagbibigay sa atin ng mga kasiyahan, mga luho po ng buhay natin, ay pwede tayong mag-ayuno. At pumasok po tayo sa pagsasakripisyo, alang-alang sa ating mga kapatid na walang panggastos para sa mga luho na ito. At isa pa, ang pinasok na ating Panginoon Jesucristo ay hindi komportable. Ito'y punong-puno ng hirap at sakit, lalo na rejection ng mga tao, pero inakap niya itong krus na ito. Ano ba naman ang konting pagsasakripisyo ng ating buhay? Hindi na sa hindi pagkain ng karne o kaya hindi pagkain ng isang meal, kundi yung pag-deprive po sa atin ng ating mga kasiyahan, yung mga gusto nating gawin o yung mga maliliit nating mga bisyo, pwede ay tanggalin na rin po para magkaroon po tayo ng disiplina sa ating sarili at mas bumukas po ang espiritu, no, sa atin. Ikalawa po, yung tungkol sa panalangin. Siyempre po, ang panalangin ay pag-tune in na po sa Diyos mismo. Ang panalangin ay panalangin dahil ito'y pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Ito'y panahon din ng pananahimik kasi gusto natin marinig ang Diyos nagsasalita sa atin sa kaibuturan ng ating puso. At binubuksan din po natin ang sarili natin upang matutunan ang ating mga turo at aral ng Panginoon sa pagpakita ng pagbubuklat po ng Biblia, pagdalo po natin sa banal na misa na pinakamataas na uri ng ating pagsamba. No? Sa madalit salita, yun lang po ang pinakatiket natin upang makilala natin, mahalin at paglingkuran ang Panginoon na pinakasusi po ng pagbabago ng ating buhay. At last but not the least, dito po sa ating ebanghelyo ay tungkol sa paglilimos o kaya almsgiving. Dahil ang produkto ng lahat ng ating mga pagsasakripisyo, na ating mga panalangin, ay dapat magdala sa atin sa pagdideny na po ng ating sarili at pagbubukas ng ating mundo sa ating kapwa, sa mga naghihirap, nagugutom, nauuhaw, ang nababalot sa kasalanan na nais ng magbago at sa pamamagitan ng ating pag-alay ng ating sarili, pagkakaloob natin ng buong sarili, ng ating time, talent, treasure, may kita natin, handa natin ipagkaloob yung buong nating sarili para sa ikaliligtas ng ating kapwa. Yung mga naghihirap, materially poor, meron din mga spiritually poor, nagiging sensitive tayo, mas nadadala na po natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ito, bagamat narinig natin, nakakasanayan natin tuwing panahon ng Kwaresma, akala natin ay madali, pero hindi. Ang tunay na pagbabago ng buhay talaga napakatagal at minsan umaayaw pa tayo.
Pero magsimula ito sa Ash Wednesday, tanggapin natin yung abo sa ating noo at i-remind natin ang ating sarili, hindi po tayo Diyos sa buhay na ito. Tayo rin po ay galing sa lupa at sa lupa rin po tayo babalik. At ipagdasal po natin na habang ganun nga po, magpakababa po tayo. Pagdasal natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang magawa natin kung ano ang tama. Gawin natin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran natin ang ating kapwa. Manalangin tayo. O Diyos, inihahanda po namin sa araw na ito sa pagtanggap ng mga abo sa aming noo, ang tunay na paghingi ng tawad sa aming sarili, sa pag-akap namin ng mga luho ng buhay namin, nakalimutan po namin kayo. Sa araw na ito at araw-araw na rin ang aming buhay, tulungan niyo po kami maging mas sensitibo sa inyong presensya at maipangalat ang lahat ng matututunan namin tungo sa pagbabago ng aming sarili, patungo po sa pagtulong namin sa aming kapwa na may buong puso na pag-alay ng aming sarili sa kanila. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.